Namula ang mukha ni Professor Lee at mahinahon niyang sinabi kay Shen Yuan na ituloy na lamang nito ang malakas na pagbasa. Nang makita ni Shen Yuan ang reaksyon ni Professor Lee, agad siyang pumayag. Sinabi niya na mag-aaral siya, ngunit upang makapag-focus ng husto, kailangan muna niyang linawin ang kanyang isipan. Narinig iyon ni Professor Lee kaya agad niyang tinanong si Shen Yuan kung ano ang balak nitong gawin. Sinagot naman siya ni Shen Yuan at sinabing ang paraan ng pananamit ni Professor Lee sa araw na iyon, sinadya ba iyon? Sagot naman ni Professor Lee na inayos lamang niya ang sarili upang magmukhang presentableng makipagkita kay Shen Yuan. Idinagdag pa niya na kapag silang dalawa lang, sana ay huwag na muna siyang tawaging propesor. Dahil doon, bahagyang ngumiti si Shen Yuan at sinabing kung ganoon, tila nagiging mas personal na ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumapit siya ng marahan kay Professor Lee, at nagkaroon sila ng tahimik ngunit matinding tensyon sa pagitan nila. Habang nangyayari iyon, dahan-dahang binuksan ni Limeng ang pinto upang silipin ang dalawa. Ngunit nang makita niya ang tagpong iyon, hindi niya napigil ang mapatakip sa kanyang bibig habang namumula ang kanyang mukha dahil sa hiya at pagkagulat sa nakita. Samantala, ramdam ni Shen Yuan ang mabilis na paghinga ni Professor Lee. Sinubukan niyang lapitan pa ito ngunit pinigilan siya ni Professor Lee at mahinahong sinabi na hindi pa ito handa. Ngunit matatag si Shen Yuan sa kanyang nararamdaman kaya't bahagya pa rin siyang lumapit. Agad naman hinawakan ni Professor Lee ang kamay ni Shen Yuan at nakiusap na bigyan muna siya ng kaunting oras upang makapaghanda ng maayos. Sa narinig na iyon, napabuntong hininga si Shen Yuan at mahinahong sinabi na sa ganitong sandali, mahirap para sa isang lalaki na manatiling kalmado. Sa sinabi niyang iyon, mahinahong sumagot si Professor Lee at sinabing kung hindi na talaga niya kayang pigilan ang sarili, handa siyang tumulong upang mapawi ang bigat ng sitwasyon. Nabigla si Shen Yuan sa sinabi ni Professor Lee kaya agad niyang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin at kung paano niya ito tutulungan. Hindi na sumagot pa si Professor Lee, agad niyang binuksan ang zipper ni Shen Yuan, at agad na isinubo ang alaga nito upang bawasan ang tensyon, at init ng nararamdaman ni Shen Yuan sa kanyang katawan. Nang makita ni Limeng ang ginawa ng kanyang kapatid, hindi niya napigil ang mabigla. Hindi niya akalaing magagawa iyon ni Professor Lee. Makalipas ang kalahating oras, natapos na si Professor Lee sa pagtulong kay Shen Yuan upang pakalmayan ang sarili nito. Namumula pa ang kanyang mukha habang sinasabi kay Shen Yuan na ngayon ay maaari na itong mag-focus sa pagre-review. Ipinaliwanag din niya na kailangan na niyang bumalik sa paaralan para sa isang pagpupulong at maaari lamang siyang manatili ng isang oras. Samantala, napasando si Shen Yuan sa sofa, halatang nakahinga na ng maayos at kontento sa naging resulta ng pagtuturo ni Professor Lee. Sinabi niya na perpekto ang sandaling ito dahil kalmado ang kanyang isipan, tamang-tama para sa pagmamemorya. Agad niyang tinawag ang kanyang system at inutusan itong gamitin ang Efficient Learning Card. Sumunod naman ang system at nagpahayag na kapag nagbabasa, maiimbak ng perpekto ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan. Ang bawat card ay tatagal ng 1 oras. Pagkasabi noon, agad nagsimula si Shen Yuan na basahin ang lahat ng mga textbook. Sunod-sunod na damaloy sa kanyang isip ang napakaraming kaalaman. Ilang sandali pa, muli siyang binati ng system at ipinaalam na ganap na niyang naunawaan ang lahat ng mahahalagang paksa sa Human Resource Management. Idinagdag pa ng system na sa loob ng 30 minuto, ilalapat na rin sa kanyang isipan ang lahat ng datos mula sa Renmin University MHRM. Sa sobrang bilis ng proseso, hindi napigilan ni Shen Yuan ang pagpawisan at maramdaman ang panghihina. Habang hawak ang kanyang ulo, naisip niyang hindi niya inasahan na ganito kalakas mapadre ng enerhiya ang paggamit ng card. Sinabi niya sa sarili na sa susunod na gagamit siya ng learning card, dapat ay hindi siya gumagawa ng ibang bagay kasabay nito. Matapos iyon, bahagya siyang nag-inat upang maibsan ang pagod. Tatawagan na sana niya si Professor Lee ngunit naisip niyang malamang ay nakabalik na ito sa paaralan. Sa sandaling iyon, lumabas si Limeng at agad siyang tinanong kung ano ang problema.
Nang makita ni Shen Yuan ang mukha ni Li Meng, napansin niyang tila may kakaiba rito. Sinabi niya na wala naman siyang problema, napagod lamang siya sa pag-aaral at pinagpawisan ng husto, kaya't nagtanong kung maaari siyang maligo roon. Agad namang pumayag si Li Meng at nagsabi na kukuha siya ng bagong tuwalya para kay Shen Yuan. Ilang sandali pa, naliligo na si Shen Yuan sa banyo upang magpalamig at linisin ang sarili. Samantala, si Li Meng ay nasa labas ng pinto, halatang kinakabahan at namumula ang mukha. Tahimik niyang tinanong ang sarili kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso, marahil dahil yun ang unang beses na may lalaking naliligo sa loob ng kanyang bahay. Habang naliligo si Shen Yuan, biglang tumunog ang kanyang cellphone dahil may tawag na dumating. Agad niyang pinunasan ang sarili at sinagot ang tawag. Si Principal Shu ang nasa kabilang linya, at tinanong ni Shen Yuan kung ano ang kailangan nito. Ipinaliwanag ni Principal Shu na nakita ba niya ang mensahe ni Secretary Kung, dahil hinihintay na siya sa Longji Hotel, ikatlong palapag, sa Tianyuan Pavilion. Pagkarinig niyon, mabilis na nagbihis si Shen Yuan at lumabas ng banyo. Habang paalis ng bahay, sinabi niya kay Li Meng na may kailangan lamang siyang asikasuhin at aalis muna siya. Sa isip niya, napaisip siya tungkol kay Li Meng at kay Chen Xinyo, pareho silang tila kumikilos ng may kakaibang dahilan nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Shen Yuan sa Tianyuan Pavilion. Magalang niyang binati sina Secretary Kung at Principal Shu. Malugod naman siyang sinalubong ni Secretary Kung at may ngiting sinabi na muli silang nagkita. Kasunod noon, nakipagkamay din si Vice Principal Shu Shaozi at sinabihan si Shen Yuan na hindi kailangang maging sobrang formal. Pagkatapos noon, inanyayahan na nila si Shen Yuan na maupo. Habang nakaupo na silang tatlo sa kanilang mga upuan, nagsimula silang magtaas ng mga baso bilang pagbati. Sinabi ni Vice Principal Shu na matapos ang pag-uusap ng pamunuan, na pagdesisyonan nilang gawaran si Shen Yuan bilang isang triple good student at isa sa 10 pinakamahusay na mag-aaral ng unibersidad. Bukod pa rito, plano rin nilang irekomenda siya bilang isa sa mga outstanding students ng Star City at italaga bilang kinatawan ng paaralan para sa mga usaping panlabas. Nakangiting sumabat si Secretary Kung at sinabing sa madaling salita, siya na ang magiging mukha ng unibersidad. Idinagdag pa niya na sa nalalapit na freshman military training pagkatapos ng summer break, nais nilang si Shen Yuan mismo ang magbigay ng talumpati bilang huwarang estudyante para sa mga bagong mag-aaral. Ngumiti si Shen Yuan at marahang nagtanong kay Vice Principal Shu kung mayroon pa bang ibang paraan para makapag-ambag siya sa paaralan. Napatawa naman si Vice Principal Shu at ipinaliwanag na wala namang partikular, ngunit kasalukuyang plano ng paaralan na ipaayos at baguhin ang gusali ng aklatan. Ibinahagi niyang sa kasalukuyan, hindi may kukumpara ang itsura, loob, at koleksyon ng mga libro ng kanilang aklatan sa ibang unibersidad. Para sa kanila, ang aklatan ay kayamanan ng karunungan, puso ng unibersidad, ikalawang silid-aralan, at pugad ng mga talento. Habang nakikinig, napangiti si Shen Yuan at sa loob-loob niya ay naisip na matapos ang lahat ng magagandang salita, malinaw na naghahanap lang sila ng libreng sponsor. Aniya sa sarili, puro papuri at magagandang pananalita, pero walang halaga kung wala namang kapalit na konkretong benepisyo. Pagkatapos noon, marahan niyang inilapit ang kanyang baso sa dalawa at kalmadong sinabi na maaari na nilang pag-usapan ang tungkol sa aklatan sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay idinugtong niya na may nais siyang itanong, sinabi niyang ang unibersidad ay nagsasagawa ng 2 health check-up kada 4 na taon, at nais niyang malaman kung aling medical center ang kasalukuyang katuwang ng paaralan. Nagkatinginan sina Secretary Kung at Vice Principal Shu, parehong nagtataka kung bakit bigla niyang tinanong ang tungkol sa health check. Agad namang nagtanong si Secretary Kung kay Shen Yuan kung ano ang dahilan ng kanyang tanong. Nakangiting ipinaliwanag ni Shen Yuan na kamakailan ay nakakuha siya ng healthcare company na may sariling medical check-up center, at nais niyang palawakin ang pakikipag-partner nito, at ang kanilang unibersidad ang gusto niyang maging unang katuwang.
Sa narinig ni Secretary Kung, agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan habang pinagpapawisan sa kaba. Sa isip niya, siya pa ang nagsimulang magbanggit ng usapan ngunit wala naman siyang kapangyarihang magdesisyon, kaya mas mabuting umiwas na lamang muna. Agad niyang sinabi sa mga kasama na tila tumatanda na siya, dahil ilang baso lang ng alak ay kailangan na niyang magbanyo. Dagdag pa niya na sasabay na rin siyang manigarilyo. Nginitian lang siya ni Shen Yuan at tumingin naman kay Vice Principal Shu. Sa nakita ni Vice Principal Shu, agad niyang binanggit na hindi niya inakala na pagmamay-ari ni Shen Yuan ang ilang negosyo. Aniya, maganda iyon, dahil isa siya sa mga pinakamahusay na mag-aaral ng unibersidad at nararapat lang na magkaroon ng mga kolaborasyon sa paaralan. Ngunit hindi na pinansin pa ni Shen Yuan ang papuri, at agad niyang tinanong kung ano ba talaga ang ipinahihiwatig nito. Sa isip ni Vice Principal Shu, malinaw na kailangang may palitan ng pakinabang sa usapan tungkol sa proyekto ng aklatan. Alam niyang sino mang hahawak sa kontrata ng health check-up ay makakakuha ng komisyon, kaya kung ibibigay niya ito kay Shen Yuan, pareho rin ang kalalabasan. Habang pilit pinapanatiling kalmado ang sarili, sinabi ni Vice Principal Shu kay Shen Yuan na ang usaping iyon ay saklaw ng kanyang pangangasiwa. Kung may tamang mga dokumento at makatwirang presyo ang kumpanya ni Shen Yuan, maaari raw silang magkasundo. Sa narinig na iyon, kalmadong tumugon si Shen Yuan na naintindihan niya. Sinabi niyang ipapadala niya agad ang kanyang manager upang makipag-ugnayan sa paaralan. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone at sinabing ipapadala muna nila ang mga kinakailangang papeles upang makasiguro sila, at saka na lang nila pag-uusapan ang plano at presyo. Idinugtong pa niya na nauunawaan naman niya kung paano umiikot ang ganitong mga transaksyon. Habang sinasabi iyon, marahan namang sumimsam ng alak si Vice Principal Shu upang maitago ang kaba. Samantala, tumayo na si Shen Yuan at sinabing tila nakarami na siya ng alak at nahihilo na. Magalang niyang sinabi na pasensya na dahil mahina siya sa inuman, kaya hindi na niya tatapusin ang natitirang pagkain. Nangako siyang kapag napirmahan na ang kontrata, siya naman ang mag-aanyaya ng salo-salo sa susunod. Pagkaalis ni Shen Yuan, bumalik si Secretary Kung mula sa banyo. Agad niyang tinanong si Vice Principal Shu kung nasaan si Shen Yuan. Sumagot si Vice Principal Shu habang umiinom ng alak na sinabi nitong hindi na niya kaya ang alak at umalis na muna. Pagkatapos ay ngumiti siya at tahimik na nag-isip, inamin sa sarili na mas komplikado si Shen Yuan kaysa sa inaakala niya. Sa murang edad nito, tila wala na siyang pakialam sa mga titulo o katanyagan. Ang gusto lang sana niya ay makahikayat ng pondo para sa renovation ng aklatan, ngunit sa halip, si Shen Yuan pa ang nakahanap ng oportunidad para sa negosyo. Makalipas ang kalahating oras, nakahiga na si Shen Yuan sa kondangan ni Menglo. Inabutan siya nito ng tubig na may pulot at sinabing sa susunod na iinom siya, isama na lang siya upang matulungan siya sa ilang tagay. Bahagyang nahihilo pa si Shen Yuan ngunit nakangiting sinabi na paano naman niya iyon magagawa, gayong pinaghirapan nitong alagaan ang katawan at hindi niya hahayaang masayang iyon. Agad namang sumimangot si Menglo at sinabihang tigilan ang pang-aasar, saka iniabot ang inumin at sinabing mainam ito para sa hangover. Kinuha ni Shen Yuan ang honey water at umupo sa kama. Ngumiti siya at sinabing hindi ganoon ang tamang paraan ng pag-inom ng pulot na tubig kung gusto nitong maging epektibo. Nagulat si Menglo at agad siyang tinanong kung paano ba ito dapat inumin. Dahan-daang inihiga ni Shen Yuan si Menglo sa kama. Nang nakaayos na ito, ibinuhos ni Shen Yuan ang honey water sa katawan ni Menglo. Sabay nun, pamatong siya dito at sinabi na ganto dapat ito iniinom. Pagkatapos noon, sinimulan ng kainin ni Shen Yuan si Menglo mula sa kanyang leeg. Sa ginagawa ni Shen Yuan, sobrang sarap ang nararamdaman ni Menglo sa kanyang buong katawan.